At ayun na nga, nakarating na ang babala ng Iglesia ni Cristo sa mga kongresista na boboto na papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara. Maging itong si National Unity Party Representative Ronaldo Puno nagbabala na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa darating na halalan ang posisyon ng ilang mga mambabatas na sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ayon nga kay Representative Puno ay hindi dapat maliitin ang magiging reaksyon ng mga botante lalo na sa lugar kung saan malakas ang impluensya ng Iglesia ni Cristo. At giit pa nga niya ay nananatiling matatag ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa usaping impeachment na aniyay may malaking bigat din sa ilang distrito sa bansa kung saan mataas ang bilang ng kanilang mga miyembro. Mahigit 30 miyembro pa naman ng NUP ang umanay pabor sa pag-adapt ng impeachment complaint. Sa posibleng kalahati sa kanila ang maaapektuhan sa susunod na halalan kung mananatili ang kanilang yes na pagboto. Ito ang naging pahayag ni Representative Puno. As you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. There are many districts where there is a very high percentage of voters from that church. The INC, of course, have an important voice also in their districts. Of the more than 30 NUP members that are already voting yes to adopt the impeachment of Vice President Sara, I would say at least half of those are going to be seriously affected in the next election if they continues to vote yes. So eto, may mga kongresista na natatakot sa Iglesia ni Cristo. E anong sabi nyo noon? Ay, wala yan. Kakaunti lang yung Iglesia ni Cristo na yan. Pero ngayon, nag-aalala kayo sa inyong susunod na halalan. Dahil ang sabi nga mismo ni chairman ng NUP ay nanganganib ang 30 miyembro nila na baka balikan sila ng Iglesia ni Cristo sa susunod na eleksyon dahil sila ay papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara. Lalong-lalo na at maraming mga Iglesia ni Cristo doon sa distrito nila. So talagang iiyak ito. Itong kongresista ng NUP sa susunod na eleksyon. Kaya vote wisely talaga sa impeachment na ito. Ano na ngayon ang sabi ninyo? Hindi kayo natatakot sa Iglesia ni Cristo? Tapos ngayon bigla kayong hugas kamay? Ay sigurado, maging hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang makikiisa dito. Maandyan na rin yung Kingdom of Jesus Christ na alam natin na solid din ng Duterte supporters doon. Kamakailan lang ay yung mga kapanalig ni Benny Abante, yung mga Baptist. Talaga mawawalan sila ng boto kapag ipapatuloy pa nila ang impeachment na ito. At speaking sa mga kongresistang posibleng balikan ng kanilang mga constituents natutol sa impeachment laban kay Vice President Sara, abay nanguna na itong mga Batanggenyo laban mismo sa kanilang nasasakupan na si Jinky Luistro pa naman na isang Batanggenyo din. Ayon sa Batangas Balitaan. Breaking. Ayon sa isang survey mula sa isang mapagkakatiwalaang source ng Batangas Balitaan, lumabas na mayorya ng mga Batanggenyo ay tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Batay sa survey, 62.5% ng mga mamamayan ng Batangas ang hindi pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Samantala, 63.4% naman ng mga respondent mula sa 2nd District of Batangas ang kinakatawan ni Congresswoman Jinky Luistro, chairperson ng House Justice Committee, ay tutol sa pagpapatalsik kay Duterte sa pwesto. Matatandaang noong 2022 elections, nakakuha si Duterte ng 668,146 na boto mula sa mga Batanggenyo. So ito ay patunay na talagang ayaw, specifically ng mga Batanggenyo ng Batangas,
ang impeachment na ito laban kay Vice President Sara. Ayaw nilang patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto, Luistro. Ano ang inyong pinagyayabang noon? At ayon sa iyong nasasakupan, Jinky Luistro, hindi sila pabor sa impeachment na ito. Ayaw nilang mapatalsik si VP Sara. So ano lang gagawin mo ngayon? Ang dami ng mga Batanggenyo na nagpapatunay na maka-Duterte ang Batanggenyo. Ang sabi nga ng isang nagkomento dito, yeah, she doesn't represent her constituents. Para sa sariling interest lang niya ang ginagawa niya dyan sa Congress. Taga Batangas ako. I support VP Sara. I will vote you on 2028. Promise, ipapangampanya ko pa siya. Mas nakararami talaga kaming Batanggenyo. No to impeachment, VP. Yun ang katotohanan. At huwag maniwala sa isang congresswoman. O paano ba yan, Luistro? Yung maging mga nasasakupan mo. Ay parang ipinagkakanuno ka na. Huwag ka daw paniwalaan. Dahil hindi mo nire-represent ang Batangas, ang mga Batanggenyo dahil ikaw lang mismo ang naandyan. Bilang congresswoman, pansariling interest mo lang daw ang iyong ginagawa sa kongreso. At hindi para sa mga Batanggenyo. Ang sakit na marinig ang mga ganitong sinasabi mula sa iyong nasasakupan. Kaya asahan mo na, Jinky Luistro, kung ikay tatakbo man sa susunod na eleksyon, ay asahan mo na ang iyong magiging kapalaran, ang iyong magiging resulta ng boto sa darating na eleksyon. Mag-impake ka na. At itong may papanood ako sa inyong video, natapang-tapangan itong si Jinky Luistro na hindi daw siya nape-pressure sa pagbabanta ng Iglesia ni Cristo sa boboto ng yes sa impeachment ni VP Sara. Panoorin natin ito. May pressure daw mula sa INC. Tanong ko po sa inyo, naramdaman po ba niyo yung pressure na yun? Well, of course, on that concern, I can speak only for myself, no? Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. Since day one of our proceeding in the Justice Committee, maliwanag po ang appreciation natin dito. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. Whether I like it or not. Matter I of need to maleta. proceed because this is the mandate of the Constitution. Wow, mandate. Sa mga kasamahan yung mambabatas, narinig niyo po ba na tumutugma yung kwento dun sa mga nabanggit ng ni Congressman Puno? Well, I do hear that from my colleagues. Discussions about the INC, discussions about the approaching national election, discussions about the position of the party leadership. But nonetheless, in my humble submission, Ay, humble pa. I think ultimately it will be the conscience of the members of the House Consensya which yun will talaga. prevail at the actual voting. Mm. After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Yun naman talaga, interest ng mga Pilipino. Pero kayo dyan sa Kongreso, kayong mga bawayang kongresista, para sa inyong pansariling interest lamang ang ginagawa ninyo dyan sa impeachment na yan na inyong pagpupursige na mapatalsik si VP Sara para sa interest ng mga Pilipino. Bakit hindi nyo unahin? Panagutin yung mga nasa flood control scandal, yung tunay na magnanakaw. Bakit hindi nyo yun unahin? Kailangan ba talaga ang impeachment na ito? Masusolusyonan ng impeachment na ito ang mga kaguluhan, kagutuman, kahirapan ng mga Pilipino? Sige nga, Luistro, pag napatalsik mo si VP Sara sa kanyang pwesto, magbe-benefit ba ang mga Pilipino doon? Diba hindi? Dahil na magbe-benefit kapag napatalsik si VP Sara ay kayo. Ayaw niyong maupo si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 dahil mananagot kayo. Kayong mga nag-akusa ng bintang kay Vice President Sara na isang korap at magnanakaw. Ay siya naman na nagbulgar ng korupsyon dito sa Marcos administration. Ay siya pa nga ang inyong ginigipit, inuusig, pinagbibintangan
na magnanakaw. Pero ang katotohanan, kung sino pa yung mga nang-uusig, mga kongresista na pumapabor sa impeachment laban kay Vice President Sara, ay sila pala ang may mga tinatago at baho. Yun ang katotohanan. Diyos ko, yung pera, matadala nyo ba yan sa hukay? Pero ang konsensya na sinasabi mo nga, Diyos ko, coming from you pa, Luis, pero ang konsensya. Meron ka ba nun? Talagang makonsensya na lang kayo sa ginagawa niyo ngayon kay Vice President Sara. Bilog ang mundo, Luistro. Tandaan mo yan. Ngayon pa na hate ka na ng mga Batanggenyo na nasasakupan mo pa naman. Na kung nasa tama ka, Luistro, ay sana sinusuportahan ka ng mga constituents mo. Kaso, hindi. Kasi alam nila na mali ang ginagawa mo dyan sa Kongreso. Kaya sa susunod na eleksyon, alam mo na ang pupuntahan mo at saan ka pupulutin. Dahil mismo mga nasasakupan mo ay galit na sa iyo. Kaya hindi ka nila iboboto. Ano ang inyong opinyon sa malakas na power at impluensya ng Iglesia ni Cristo pagdating sa mga eleksyon? Kaya naman itong mga kongresista na ito ay isa-isa nang natatakot dahil ayaw nila na balikan sila ng Iglesia ni Cristo sa susunod na botohan. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.